Okay guys, nabalitaan nyo na ba yung bagong labas na Sniper 155 o Exciter 155 sa Vietnam? Panoorin natin to. Exciter. Mukha siyang version 2, no? Tapos yung taillight niya parang Aerox version 1 na pinaghalo-halo ng pula. Overall, mukha talaga siyang version 2 na sniper. Matilos, mas aerodynamic. Okay, makina, I don't know. 18.5 horsepower, para nakita ko. 6 speed. Op! Ito yung isa sa pinaka-importanting napansin ko dito, guys, ha. Balik natin konti. Men, binago nila yung gearing, ginawa nilang 48 teeth. And ayon sa aking research, syempre ni-research ko yan and tinranslate ko pa yan. 48 teeth, rear sprocket, breakthrough gear ratio, superior acceleration performance across all gears, especially in high gears. Alam nyo, good thing kasi ito yung sinasabi natin na flaw ng Sniper 155 na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, yung patay yung 6-ta. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo matagal na yung fit na Mammoth sprocket set para sa mga naka-sniper, yung 48 teeth. Sinabi ko na sa inyo yan. Ngayon, this is given na walang binago sa makina. Sa tingin nyo, parehas ba to ng makina nung dati with some minor configuration o binago lang nila yung sprocket and some mappings ng ECU? Tapos, nag-output siya ng 18.5 something horsepower. Ang pinakatanong is, pareho ba yung makina? Identical na single overhead cam, 4 valves, may VVA, same ng bore and stroke. I think same siya ng bore and stroke. Binago lang talaga sa rear sprocket. Ang tanong ko lang, ano yung front sprocket? Kasi kung 15 yung front sprocket, and 48 naman yung likod, maybe malapit pa rin yun doon sa dati nating setting. Pero kung 14 yung front and 48 yung nasa likod, isa lang ibig sabihin yan, naka-Mammoth sprocket set yung bagong lalabas na sniper. Wow. Tuloy natin yung video. Uy, traction control, pare. Tama-tama to sa mga paboritong magbe-banking, ano? Sa mga nagmamarila ka dyan, tas be-banking, pre, napaka-importante ng traction control. Lalo na kung sumasagad kayo sa banking, tas dumudulas na yung rear tire nyo. May traction control kayo, kahit sobra ng konti yung throttle. Isasalba kayo ng traction control? Kung may sasalba kayo, yung sinasabi ko sa inyo, guys, huwag kayo magsumagad sa banking kasi hindi naman design yung stock na motor para sa aggressive cornering. Pinagmamalaki pa ng iba, mas matuling to sa cornering. Guys, hindi naman kayo everyday nagbe-banking. Mas importante dyan yung stop and go with slight banking. Ngayon, kung agresibo kayong magbe-banking, bagay sa inyo, lagi kayo sa racetrack. Mas okay yun. I do not recommend going sa streets, public highways, na magbe-banking kayo. Ipapakita nyo dun yung skills nyo o ipapakita nyo yung tooling ng motor nyo. Doon kayo sa racetrack, doon nyo i-prove yung tooling nyo, doon nyo ipakita yung tooling ng stock nyo ng motor na gusto nyo i-banking. Anyways, traction control para sa akin hindi siya big deal. Pero good thing din na mailalagay yan sa mga underbones. Kasi para sa akin, added safety rin siya when cornering. Kasi pag napasobra ka ng bigay ng throttle, pag nag-skid yung rear tire mo, babawasan nyo yung power para magkaroon ka ulit ng traction. Wow. Maybe maisasalba ka, pero mas importante pa rin yung practicein nyo yung tamang riding habit and riding technique. ABS, parang same pa rin siya ng shock sa front and rear, hindi pa rin siya pinataba. New panel, new colors, obviously. Smart key system. Okay, so basically, ang mga dinagdag nila dito is traction control, number 1, and then yung Mammoth sprocket na sinasabi ko. One thing's missing para sa akin, yung matetesting natin syempre. And sana makita natin yung sprocket kasi wala pa akong nakikita talaga, nire-research ko guys. Kung ano ba talaga yung sprocket ng nilabas nila, kung 14 teeth ba o 15 teeth. Kasi kung 14 teeth and same to ng makina ng luma natin na sniper, doon natin masasabi na yung tsura natin na matagal nang ipinagsisigawan sa mga naka-sniper, maganda ang binibigay. Men, sinabi ko na yan, matagal na. And maybe yung mga naka-sniper 155 din, alam to na ang 6-speed gear ng sniper, medyo patay. So kung
wala silang binago sa makina nito and binago lang nila yung sprocket, I'm pretty sure mababago talaga yung main output niyan. Yung horsepower niyan from 17.9, kung di ako nagkakamali, is tataas papunta ng 18.5 something horsepower. Men, mas mataas na yun kasi sa Raider. Ang tanong, pag dumating yan dito sa Pilipinas, syempre hindi tayo papayag na hindi natin matetesting yan. And hindi tayo papayag na hindi natin magagawan to ng isang malupitang review. Funny thing lang kasi kalalabas lang nung ating Winner X versus Sniper, tapos nanalo yung Sniper, pare. Alam niya naman, pag sino yung nanalo, yung lagi yung sponsor ko. Nung nanalo yung Click 160, naglabas si Click 160 sa ibang bansa ng bagong Click 160. Ngayon nanalo yung Sniper, naglabas naman ang Sniper o ang Yamaha ng Sniper 155 na bago sa ibang bansa. Connected ba ito lahat? Ano sa tingin nyo? And judging by the looks nung talagang bagong lalabas na Sniper, para sa akin, lamang talaga yung version 2 na Sniper dito Nagmukha siyang version 2 talaga. And marami rin nagsasabi na yung mukha niya o yung headlight niya ay kamukha ng new breed na Raider. For me to be honest, mas maganda yung version 3. Ay, version 3 ba tama? Basta yung current ngayon, mas nagagandaan ako doon kaysa sa forma nito. To be honest, lalo na sa rear. Kasi yung rear niya ay eto. Yan yung rear. Maybe, hindi magugustuhan to ng iba, pero para sa akin mukhang okay naman siya. Pero when we compare this dun sa current natin ngayon, honestly, mas maganda yung ngayon kaysa itong bagong dadating. Sa front, I don't know, pero mukhang may tira naman. Mukhang okay naman yung itsura niya. Maybe mamahalin din to ng mga Sniper 155 users in the future. Pero so far mukhang mas maganda yung ngayon talagang model. Mas nagagandahan ako doon. Kasi ito mukhang version 2 So parang medyo nag-downgrade sila doon. And judging by that side profile, sa tingin ko parehas pa rin to ng makina nung dati. Parehas pa rin. Sana in-upgrade nila yung radiator kasi yun ang major flaw din ng Sniper 155, yung cooling system. Maybe in-upgrade nila yung cooling system. I don't know. And syempre, tinan nyo kung sino to. Yan. Model tayo ngayon ng Sniper 155. Sana Okay, mabilis ang specs. As you can see, almost same lang talaga siya nung parang 99% identical to. Single cylinder 155cc, 58 by 58.7, 11.6 compression ratio. Okay, 13.6 kilowatts, 14.4 newton meters. Electric start, FI, blah 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 blah. Frame type, backbone, underbone. I don't know. Same tire size, 90/80, 120/70. Dito ako medyo na-intriga Ano ba to? Alloy chassis ba to? O kulay alloy lang? Ultralight frame, flexible grip, stable steering. I don't know kung binago nila yung frame nito o same pa rin siya, yung fairings lang na iba. I don't know. Pero sabi dito, ultralight frame. Frame. Baka ito rin yung dati. I don't know. Aside from that, mga minor na lang. So yeah, ayan, para sa akin, good thing na maglalabas si Yamaha ng bagong Sniper. Pero wish din to nung marami na sana yung cooling system mas naayos nila, yung makina sana mas na-refine nila, and yung forma, I don't know, pero ang forma kasi subjective. Maybe yung iba hindi magugustuhan, pero personally ako mas nagugustuhan ko yung Sniper ngayon na present pa kaysa tong bagong dadating. Maybe pag sa personal makikita natin, dun talaga natin ma-judge yan ng head to head, and syempre yung performance, testingin natin yan soon. Ngayon, pag na-confirm natin na parehong-pareho yung makina nung lumang 155 at yung bago, tapos nagpalit lang sila ng sprocket na 48 teeth, yun na yun mismo yung sinasabi ko sa inyo noon pa na mamaw sprocket set na talagang bagay na bagay sa Sniper 155. So kung gusto nyo mag-upgrade ng Sniper 155 nyo, ngayon pa lang na wala kayong masyadong ginagastos. Number 1 talaga pare sprocket. Matagal ko na sinasabi sa inyo yan. So abangan natin, maybe soon darating to sa Pilipinas. Hindi natin alam kasi wala namang official na ina-announce, pero sa tingin ko i-release talaga to kasi bago Tapos may traction control pare. Ang tanong, magkano kaya?